ang gagawin naman po nito ngayon, no, 3 volts always, ay susuplayan niya yung iba pang mga part ng ating SIO. So, alin po yung kanyang susuplayan mga kasama? Susuplayan niya dito. Okay? Pag sinusuplayan niya po yan, magkakaroon ngayon ng supply yung ating LPC and miscellaneous. Magkakaroon ngayon ng supply. Ito, mayroon na itong supply. Nauna po yan. Ay, magkakaroon din ng supply to. Ibig sabihin, huli siya magkakaroon ng supply. Una nagkaroon kasi ng supply yung 3BLP. Magkakaroon din po ito ng supply. Magkakaroon na ito ng supply. Magkakaroon ito ng supply. Magkakaroon na ito ng supply. Magkakaroon ng supply. Magkakaroon na ito ng supply. Magkakaroon na ito ng supply. So, ibig sabihin po mga kasama, after pa lang na ma-generate ang AC on at magkaroon ng 3 volts, magkaroon ng 3 volts, ay saka pa lang po magkakaroon ng supply at mabubuhay ang bawat mga section ng ating SIO. Okay? Nagigets niyo po mga kasama? Okay. Mayroon pa po dito na isang mahalagang ano po mga kasama na signals na kailangan po ninyong ma-check. Ito pong signal na to ay ito po yung tinatawag nating Yung tablet ko ba nasaan? B18R. Ano po ba yung B18R? Ang B18R, yan po ay 1.8 volts BRM, internal BRM ng ating pong SIO na responsible po sa switching ng ating digital plane. Digital circuits. Okay? So, dapat po, meron po tayong makuhang dito sa capacitor na to mga kasama, may makukuha tayo o sa pin 124 ay may makukuha tayong 1.8 volts. Okay? So, isa po yan mga kasama. Ano po? So, kailangan natin i-check. Bago mag-power button yan, ha? Okay, meron pa. Ang isa pang kailangan natin ma-check mga kasama ay ito po yung ating AC reset. Ang AC reset po natin mga kasama ay nasa pin number 37. Pero hindi po lagi ganun mga kasama na yung atin pong AC reset ay nasa pin 37. Dito lang sa isang particular brand, model na to mga kasama, nasa 37 yung kanyang AC reset. So, ibig sabihin, ang SIO mga kasama, para gumana yan, tatanggap muna siya ng BCC, sa kanya tatanggap ang reset, at saka siya tatanggap ng signal. Anong signals? Signals na enable. Anong enable yan ang pinag-uusapan natin? Power button sa SIO. Okay? So, lagi pong ganyan. Isa, dalawa, tatlo. Laging tatlo po yan mga kasama. Okay? Kahit sa ibang mga IC, ganyan po ang concept. Okay? So, next po niyan mga kasama, kailangan natin ma-check is yung ating source clock. Okay. Ito pong source clock natin ay pin number 122 and 123. So, kailangan ma-check natin yung source clock mga kasama. Okay? So, dapat meron tayong makuha diyang square wave sa oscilloscope. Okay? Ang source clock na yan mga kasama, ginagamit niya yan sa kanyang internal communication. So, kung wala yung source clock, wala yung communication. Pag walang communication, no power yung laptop natin. Okay? Yun po ang ibig sabihin po niyan, mga kasama. Okay? Next. Isa pa po sa kailangan nating ma-check is yung LED switch. Saan yung LED switch?
Ang lead switch natin mga kasama ay nasa pin number ang lead switch natin ay nasa pin number okay. Hindi ko makita. Ulitin natin. Hanapin natin. Baka makita nyo. Pin number 115. Pin number 115. Okay? So, dapat dito sa lead switch na to mga kasama, may makukuha tayong 3 volts. Okay? Sa lead switch. Hindi yan magpa-power button. Hindi yan magpa-power on pag wala yung lead switch na yan mga kasama. Okay? So, next, kung mayroong lead switch input, mayroon po dapat lead switch output. Ang lead switch output mga kasama, ito ay papunta yan sa ating PCH. Ang trabaho po niyan, to inform si PCH about sa wake and sleep events. So, ibig sabihin, matulog ka muna o mag-wake up ka na, matulog ka o mag-wake up ka na. Ganun yon. Wake up, sleep. So, ibig sabihin, kapag tiniklop mo yung LCD, mag-sleep mode siya. Pag tinanggal mo, mag-wake siya. Okay? So, yun po yung function ng ating lead switch. Okay? So, kung meron siyang input, meron siyang output. So, kailangan nyo pong i-check yan. Kasi pag hindi nyo na-check yan mga kasama, pag missing yung signal na yan na pumapasok dito, ang ibig sabihin po niyan, no power ang laptop ninyo. Okay? So, wala pa po tayo sa power button. Ginagayad ko lang po kayo mga kasama sa pagdadiagnose nito. Next. After po niyan mga kasama ng lead switch, ay magkakaroon na po tayo ngayon ng tinatawag nating SIO, BIOS. Okay? So dito po mga kasama, ang BIOS po natin ay mayroon pong BIOS na nasa loob. Easy BIOS. So ang BIOS po nito mga kasama ay nasa loob mismo nitong ating ito pong 9012 ay meron po siyang internal easy BIOS or flash ROM. Pero mayroon din po galing sa labas. Okay? Mayroon din po yan mga kasama na galing sa labas. Okay. So kung galing sa labas, ibig sabihin po niyan mga kasama, mayroon po yung interface dito sa ating dali yan, hindi yan. Mayroon yung interface dito sa ating SIO directly connected sa ating pong easy BIOS. Pero ito pong 9012 ay internally nasa loob niya yung kanyang easy BIOS. Okay? Meron siyang easy BIOS sa loob niyan. Ngayon po mga kasama, kapag meron na po tayo niyan at kompleto na yan mga kasama, ibig sabihin, tatanggap na ngayon siya, pwede na siyang tumanggap ngayon ng power button. So, pag tinanggap niya na po yung power button, mga kasama, yung on-off signal, dapat ang ma-receive niya po dyan is yung debounce logic or yung tinatawag nating high, low, high signal. Ang ibig sabihin naman po niyan, mga kasama, ay 3 volts, 0 volts, 3 volts. Or, sa iba po, na gumagamit ng diode ay
3 volts, 0.3 or 0.7 volts, at saka 3 volts. Okay? So, basta po mga kasama, ang signal niya ay umabot ng 0.7 volts, considered po yan na logic low. Okay? Okay? Ito naman ay considered to na logic high. Okay? Next po tayo mga kasama. After po niya na ma-receive yung power button, ang kasunod niya pong i-out ay ito pong ating PCH power enable. So, kailangan niyang i-send yung supply from 3 volts coil. Mayroon niyang load switch. Tapos, supplyan niya po yung ating PCH. Okay? So, ito ay magiging VCC. Ito ay magiging VCC deep sleep well. Okay? 3.3V3 volts. Okay? So, pag nasupplyan nyo na yan mga kasama, so mabubuhay na ngayon tong power management section ng atin pong PCH. Ngayon, automatic, pag send niyan mga kasama, maglo-logic high yung ating isa pang signal, RSM reset. Yung RSM reset mga kasama, yan po ay maglo-logic high. Ibig sabihin, dito sa loob niyan mga kasama, mayroon po yung counterpart na signal. Ang counterpart na signal niyan ay DP, D power, OK signal. Okay? Yung D power, OK power signal po niyan mga kasama ay nag-i-indicate po yan na yung ating pong part ng deep sleep well section nitong ating PCH. Ibig sabihin, isang maliit lang po yan na section ng PCH natin. Tapos yung ating RTC ay ibig sabihin, wala po siyang problem. So kung wala siyang problem mga kasama, ang ibig sabihin po niyan, pwede na siyang tumanggap ng power button. Ang power button niyan mga kasama ay ito po yan. Ang power button na to ay digital. Ibig sabihin, hindi po ninyo ginamitan ng digital signal po ito. Digital signal. Galing po sa SIO. Okay? Kapag okay na po yung RSM reset, magsisend ito ng isa pang signal. Yun pong power button out hash. Okay? Pagkatapos po niyan, pag okay na po ito mga kasama at active at working po yung ating PCH, kapag working yung PCH natin, magre-reply po yan ng SLP S4 at saka SLP S3. Okay. Doon na po ngayon mga kasama, manonotice nyo na nagkakaroon na kayo ng tinatawag na power lead indicator. Okay? Magkakaroon na kayo ng power lead indicator kapag lumabas itong signal na to. Pag hindi lumabas yung signal na yan, hindi kayo magkakaroon ng power lead indicator. Okay? Nagigets niyo po ba mga kasama? Hello? Yes po. Yes, Okay. sir. Yes. Ngayon po mga kasama, ito po ang ating power SLPS3, SLPS4. Papasok yan dito sa ating